At kaugnay sa inasahang pagratipika sa BICAM report sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget at iba pang mga issue, nakasalang si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon, Rafi. Good afternoon sa ating mga tagapakinig. Opo, ano pong asahan ng taong bayan sa sinasabi ni House Appropriations Committee Chair Representative Mika Sonsing na people-centered budget o itong 2026 national budget? Sumasang-ayon ako sa kanya, Rafi, na ito ay isang people-centered budget. In fact, ang tawag ko nga dito nung una ay budget na nakatuon sa ating human capital development. Dahil kung titignan natin yung malalaking itinaas, edukasyon, health, at agriculture. Ito yung tatlong sektor na malaki ang itinaas sa loob ng ating budget. Lalo ng education. Abot na tayo sa 1.3 trillion ang budget natin sa education. Sa classrooms alone, aabot tayo ng almost 63 billion ang classrooms natin. Kaya matutugunan na natin ang maraming mga problemang hinaharap ng sektor ng edukasyon. Gaano po kayo kakumpiyansa na sapat yung inilagay na safeguards pagdating sa implementation at paggamit ng pondo, lalo na po sa ayuda? Ang pinakamahalagang safeguard para sa akin, Rafi, ay yung mga safeguard natin sa infrastruktura. Dahil sa mga unang panahon, ang mga items sa infrastructure are either lump sum o wala siyang mga detalye, walang mga station number or coordinates. Kaya dito nangyayari yung ghost project or dito rin nangyayari yung mga substandard project. In ibang mga project, hindi nga mahanap kung nasaan. No? So itong bagong inilagay natin, mabusisi lang dahil nga sa libo-libong project na nakasulat sa loob ng budget, mayroon na lahat ito ng mga coordinates at station number. Kaya mahanap na ito ng ating mga kababayan at makikita nila gaano kahaba, saan dadaan, anong barangay ang dadaanan nito. Paano po magagamit ng taong bayan yung transparency portal? Gaano kadali ito para sa ordinaryong mamamayan na mamonitor itong mga proyekto ng pamahalaan? Aminado ako, ang budget documents ay komplikado, no? Dahil napakakapal siya. Itong enrolled copy lang ay 4,300 pages at talagang isa-isa nakadetalye yun yung iba't ibang aspeto ng ating budget. Pero dito sa Senate Transparency Portal, naka-upload na ngayon yung umpisa ng budget, yung National Expenditure Program. Pangalawa, in-upload rin namin yung General Appropriations Bill. Ito yung dumaan sa Kongreso. In-upload rin natin yung Senate version. Ito yung inaprubahan ng Senado. At in-upload rin natin yung BICAM. At later on, ma-upload naman yung General Appropriations Bill. Ito na yung General Appropriations Act, no? Yung GAA na tinatawag natin. Ito na yung tapos, yung napermahan na ng ating Pangulo. So makikita natin yung bawat proseso ay naka-upload na yung dokumento, kasama na dito yung mga attachments. Makikita na natin dito kung paano na bago, paano nadagdagan, paano nabawasan, sino nagdagdag, sinong mga personalidad ang naglagay ng mga proyekto doon para masundan ng taong bayan kung paano naabot natin yung final na bersyon ng ating budget. So yung implementation po nito, makikita rin po ba dito sa Transparency Portal? Magandang tanong yan. Implementation, ibang bagay yan, Rafi, dahil nasa executive na yan. Kaya isang aspeto lang yung pag-aaproba ng budget at isang aspeto pero mahalagang aspeto dahil nga doon sa mga nangyayari sa huling mga panahon. Kaya itong budget natin ay ginawa natin transparent, open, participative para marinig rin natin sa ating mga kababayan kung ano pa yung mga dapat natin gawin sa proseso ng budget at maipakita sa kanila kung ano yung aming binabalangkas. Pero yung implementasyon, yan ay isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto dahil ngayon aprobado na yung budget, yung susunod na hakbang dito, susunod na hamon ay mamonitor natin yung implementation ng budget. And of course, may oversight po dito yung Kongreso. Tama. Sabi po ng Correct. Pangulo sa kanyang SONA, haharangin o ibabalik niya ang budget na malayo dun sa National Expenditure Program. Confident po ba kayo na pasado sa Pangulo itong BICAM version ng budget? Ako 101% confident ako na ito ay sang-ayon o pareho ang direksyon na tinatahak ng executive dito sa loob na dito nakapaloob dito sa budget na ito.
So nakikita ko na pareho ang direksyon ng executive at legislatura pagdating sa 2026 budget. At ito yung mga aspeto pagdating sa tinatawag nga natin human capital development, education, health, agriculture. At nakikita ko yan din naman ang mensahe ng ating Pangulo nung siya ay nagbigay ng kanyang SONA na gusto niyang tutukan ang sektor ng edukasyon at aspeto ng kalusugan. Dahil nga ito ay napaka-importante aspeto para maging matibay ang lipunan natin. Very quickly po, bago ako pumunta sa ibang issue, ano pong pinakamalaking lesson na-derive nyo dito sa, kumbaga, bagong paraan ng pag-aapruba ng BICAM? Transparent na siya ngayon. Ano po yung lesson ninyo going forward? Well, Rafi, aminado ako na hindi perpekto yung proseso, hindi rin perpekto yung budget. Lalo na yung proseso dahil talagang first time na naging open yung BICAM, first time na nagkaroon ng technical working groups, first time ina-upload yung mga dokumento. Pero yung pareho lang, kahit na first time lahat to, in-apply namin yung dating calendar. No? Kaya aminado ako na yung pag-transmit ng budget this year ay delayed. No? Dahil dati natatransmit yan, second week of December, natatransmit na sa executive, nare-review na ng executive at napepermahan bago magtapos ang taon. Pero ngayon talagang aminado ko delayed dahil nga yung lumang calendar ang ginamit namin sa bagong proseso. Kaya yan ang isa sa pinaka masasabi kong mahalagang leksyon na nakuha namin na dapat mag-adjust yung calendar. Tingin ko dapat agahan yung pagbabalangkas ng budget, hindi pwedeng gamitin na yung dating kalendaryo. At para mabusisi din po ng taong bayan. Mapunta naman po ako sa ibang issue. Anong po reaksyon nyo sa sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na merong umanong mga secretary at undersecretary na may allocable funds dun sa 2025 budget? Well, Rafi, mahirap magkomento dahil hindi ko nakita itong listahan na ito. Maraming lumalabas na listahan sa iba't ibang news outlets kaya medyo hindi ko alam kung alin ang titignan. Kaya napakahirap magkomento kung ano ba talagang laman nitong listahan na ito. Ako personally, hindi ko nakita pa itong listahan. May mga nakita ko sa internet but hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. Sige po, abangan natin itong approval ng BICAM report. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Salamat po sa Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian.